Patuloy ang maritime patrol ng ating Navy sa West Philippine Sea. Nakasama rin ang ilang miyembro ng media sa RORE mission. Yan ang agenda report ni Francis Folve na ngayon ay live on board the BRP Andres Bonifacio. Francis, so anong island features naman ang naikutan ninyo at meron ba kayong mga insidente? Corina, sa pagpapatuloy nga ng Maritime Patrol dito sa West Philippine Sea ay nadaanan natin kanina itong Parola at Likas Islands. Wala naman so far na masadong pambubuli ng China mula sa mga sea vessels ng China mula sa ating pagpapatrol sa 3 araw na ngayon, Corina. Hindi naging madali para sa mga miyembro ng media ang shore-to-ship operations para makasampa sa BRP Andres Bonifacio. Matataas na alon na aabot sa 4 to 5 meters ang sinuong gamit ang rubber boat. Makalipas ang mahigit 20 minuto, nakasampa na ang team sa gray ship ng Philippine Navy at naglayag sa West Philippine Sea. First stop, Parola Island o Lighthouse na kilala rin na Northeast Clay. Ito ang ikatlong pinakamalaking landform sa Kalayaan Island Group. Napapaligiran ng isla ng mga koral. Mahigit 2 kilometro mula rito ay ang Pugad Island na kahit pasok sa ating exclusive economic zone ay nasa teritoryo na ng Vietnam. Dati raw itong sakop ng Pilipinas pero nakuha ng Vietnam noong dekada 70. Ayon kay Colonel Joel Bonapente, ang commander ng Naval Task Force 42, sa kabila nito ay naging maayos naman daw ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam. Sa katunayan, nagkakaroon pa nga raw ng friendly games ang mga tropang Pinoy at tropang Vietnam. Magandang halimbawa daw ito ng maayos na coexistence ng magkapitbahay na bansa sa Indo-Pacific region. Exactly po. Pwede po mag-exist without any tension. May mapapansin na structure sa Pugad Island at tuloy din daw ang development dito. Sa ikatlong araw ng Aerial at Naval Maritime Patrol dito sa West Philippine Sea ay bumaba tayo dito sa Likas Island. Ito ang pangalawa sa pinakamalaki na inuukupa ng Pilipinas dito sa bahagi ng West Philippine Sea. Kung makita nyo rito ay mayroon silang tower, may bandila ng Pilipinas at mayroon ding detachment ng militar dito sa isla. Para sa sustenance ng tropa, meron din silang mga alagang hayop at gulay. Isa si Technical Sergeant Nino Calbog sa mga nakaposte sa Likas Island. Sa 20 taon niya sa serbisyo, na-assign na siya sa Hulo, napasabak sa bakbakan sa Marawi at nagbantay na rin sa iba pang mga isla sa Kalayaan. Pero pinakahamon pa rin ang malayo sa pamilya. Palagi sa kanila is para sa kanila itong tinatrabaho ilang sundalo. Kaya naman isa rin sa tinututukan ng AFP ay ang mental health ng mga sundalong na-assign sa malalayong lugar tulad sa mga isla sa dulo ng bansa. Part naman ng trabaho yan, ng sundalo na ang isolation. But tulad nga na sabi ko, our troops here are highly trained ang mga yan and well motivated to do that kind of job. Kaya importante rin ang rotation and resupply mission para sa ating mga tropa sa mga isla. Hindi biro ang sakripisyo ng mga sundalo, Coast Guard at Maritime Police para tiyaking hindi maaagaw ang ating teritoryo. Nag-conduct tayo nga ng maritime patrol na media embedded. So ito, part din ito ng pag-celebrate natin ng ating 126th anniversary ng ating kalayaan. So dito pinapakita natin na ang bawat feature natin dito sa West Philippine Sea, yung siyam na features na to, ay tinatauhan natin ng miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas to assert our sovereignty. And with this, we're showing the Filipino people, yung warmth na nandito po yung media, nakita niyo talaga kung ano yung sitwasyon dito sa isla. Napakaganda po ng ating bayang Pilipinas. Samantala, Corina, sa pagpapatuloy nga nitong Maritime Patrol ay ilang Vietnamese at Chinese vessels din ang ating namataan. Nagkaroon din ng isang radio challenge pero agad naman itong naayos. Corina? So wala namang engkwentro, Francis, kasi siguro kabilang mga reporter ito ang inyong hinihintay na magkaroon ng pambubuli at talaga makita ninyo first hand. Wala namang nangyaring ganon. So far, Corina, sa 3 araw na pagsasagawa nitong Maritime Patrol, wala tayong nakita na pambubulian. Subalit, sa 3 araw na yun ay nagkaroon na rin tayo ng 3 enkwentro. Encounter na nakita natin itong mga Chinese vessels. Una, nung paglipad tayo sakay ng C-130 ng Philippine Air Force ay nag-radio challenge itong China Coast Guard. At sinabi lang natin na papunta tayo sa Pag-asa Island kung saan hindi na sila sumagot sa atin. Pangalawa, nung pag-alis natin sa Pag-asa Island para mag-board kami dito sa BRP Andres Bonifacio, nakita natin, Corina, ang 6 na
China vessels. Ano? Meron siyang Coast Guard vessel, may 2 o 3 na militia vessels at meron din tayo nakita na gray ships nila. No? Pero hindi naman ito lumapit sa atin. Hanggang kanina, sa pagbaba natin dito sa Likas Island, mayroong lumapit sa amin na 2 gray ship. No? Ito ay bangka o barkong pandigma ng China pero hindi naman sila nag-radio silence. Kumbaga, nagmasid lang sila mula sa malayo. So walang pambubuli na naganap dito sa ating pagpapatrolya dito. So nakaramdam naman kayo, Francis, ng tensyon. Naramdaman ninyo itong tensyon na nararamdaman namin bilang mga manonood kapag nagkakaroon ng bullying incident. Oo, Corina, no, dahil sakay tayo ng gray ship, no, isa itong barkong pandigma ng Philippine Navy at nakasalubong natin o nakita natin no, na hindi naman malayo sa atin itong mga barkong pandigma rin ng China at ilan pang mga militia at Coast Guard vessels nila. No, masyado silang marami ano, at iisa lamang itong barko natin. So iba yung pakiramdam na makikita mo ito dahil may konting takot. Ano, pero nabubuhayan din tayo ng loob dahil nakikita natin yung lakas ng loob ng ating mga sundalo na handa silang magbuwis ng buhay para maprotektahan at ipaglaban yung ating soberanya. Corina. Maraming salamat si Francis Folve, live nag-uulat on board BRP Andres Bonifacio sa Likas Island, dyan po sa may West Philippine Sea.